may dagdag question lang ako doon. Siyempre sabi mo agriculture. Kapag yung agriculture, for example, meat kasi, yung mismong meat, for example, baboy, walang VAT exempt, sabi mo nga. But kapag pinases ito, ay ano mangyayari doon? For example, naging Hungarian sausage na. So, isa lang pinanggalingan niya, no? Baka o baboy. Kapag ordinary process lang ng preservation o para maibenta sa market, VAT exempt pa yan. Ito original state yung tinitignan natin. Ito kung yan ay hihiwain mo, ilalagay sa freezer, or kahit na yung tinatawag na smoked o roasted. Sarap. Ayan, mga original state pa yan. Okay. Pero, exempted na po yun. Exempted yan. Kapag na-proseso, like ginawa na siyang corned beef. Okay, tinimplahan mo. Niluto. Yung naging Hungarian sausage. Vatable na yan. Kasi nadagdagan ng value yung product. Okay, ganun pala yun. So kung pag-roll lang, pagkakatay ng baka, na nilagay sa ref, binenta sa palengke, wala pang VAT po yan. Correct. Pero dapat food product, ha? Hindi kasi yung ibang agriculture na, halimbawa, mga pet or mga racehorse, mga pangkarera, hindi naman kinakain ng tao yan. So ang ine-exempt ng batas is yung food product.